May pananakot nga po ba mga kababayan si Jason sa ating Pangulo sa kanyang naging pahayag na ito? Pag-usapan po natin. Para po sa akin, ang dating nito ay masyado siyang kumpiyansa at mukhang bilib na bilib siya na sila ang majority. Ito po, pag-usapan natin. Sabi sa post na ito ng Pulso ng Bayan, kung hindi ako nagkakamali, ito po ay programa ng SMNI. Sabi sa caption, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na. Kapag ito ay tuluyan mong i-ignore at biglang nagliyab, goodbye ka. Yan po ay ayon kay Jason Sa. Ang kumpletong pahayag, sabi dito sa quote card na ito, wala ka ng karapatan na mamuno diyan kapag kasabayan na yung nag-aklas. Hindi ito estilong people power. Ang people power, tandaan natin, sa Manila lang noon. Ngayon, iba na. Kahit sa mga liblib at bayan-bayan, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na. Kapag ka ito ay tuluyan mong i-ignore at biglang nagliyab, goodbye ka. Yan po ang sabi ni Jason Sa. So mga kababayan, tatanungin ko po kayo, siya po ba ay nananakot o nagbibigay ng babala sa Pangulo? Alam nyo mga kababayan, ang basa ko po sa kanyang sinabi, tila ba parang kumpiyansa siya at sa tingin niya or pakiramdam niya na majority po talaga sila na nagrarally at nagsasalita. Yun po yung kanyang linyahan. Sa tingin siguro ni Jason Sa, ang dumadalo sa kanilang regular na pagrarally ay representasyon ng majority ng mga Pilipino. Well, mga kababayan, para po sa akin, mukha po yatang mali ang pakiramdam ni Jason Sa or mali yung tingin niya. Dahil para po sa akin, at naniniwala ako na maraming sasang-ayon dito, hindi po sila ang majority. Dahil unang-una, kung sila ang majority, yung mga rally nila na na-cancel, hindi po makakancel yon. Kung ang mga LGU ay hindi pumayag na sila'y magdaos ng rally, mananaig at mananaig ang kagustuhan ng mga tao kung sila ang majority. Hindi po ba? Kasi ang kanilang palusot or rason ay hindi daw sila pinayagan, hinarang daw sila or ginipet, no? Alam nyo, kahit pa ganun yung totoong nangyari, na sa akin palagay ay hindi yun ang nangyari, pero sabihin na natin na ganoon nga ang nangyari. Kahit pa ganoon ang nangyari, kung totoong madami kayo at madaming tao ang sumusuporta sa inyo, hindi po mananaig ang kagustuhan ng LGU. Ang mananaig po ay ang kagustuhan ng maraming tao. Kaso nga, hindi kayo marami, kaya hindi kayo ang nanaig or nangibabaw. Yung sinasabi ni Jason Sa na iba't ibang lugar na mga tao na nagsasalita, yung tinutukoy niya siguro dito sa loob ng bansa. Ang tanong ko lang sa'yo, Jason Sa, gaano ka kasigurado na yung mga dumadalo dyan sa inyo ay legit na sumusuporta sa inyo o nakikisimpatya sa inyo? At gaano ka kasigurado na yung mga dumadalo sa inyo ay hindi parehong tao na dumadalo sa iba nyong rally? Baka kasi kayo-kayo lang din yan at iba-iba lang ng venue. Tanong lamang naman po yan, sana po huwag mong masamain. Gusto ko lang malaman or gusto lang naming masigurado na yung mga dumadalo sa mga rally nyo ay hindi the same people na dumadalo sa iba nyo pang rally. I'm sure may ipapaliwanag yan ng mga DDS, Siguro naman, iba-iba talaga yung mga taong yun kasi nga, iba-ibang lugar, Kaya mabuti na tanungin po natin sila. Yung sinabi ni Jason Sa na wala nang karapatang mamuno diyan, kapag sabayan na daw yung pag-aaklas. Well, I think Jason Sa mukhang na mismo na ang tanging bagay lamang na makakapagpatalsik sa Pangulo o sa namumuno sa bansa ay impeachment. Legal na impeachment, no? Hindi yung sapilitan na sinasabi mo na pag-aaklas or sabayang pag-aaklas. Maaaring ganun na makapagpatalsik ng isang Pangulo ang pag-aaklas kung kayo nga ang majority. Kung aabot ng milyon-milyon, 2 milyon, 3 milyon ang mga nagrarally sa iba't ibang lugar, no? Kaso, hindi nyo nga magawa mag-rally sa EDSA. At sa tingin ko, hindi pa kayo umabot ng 100,000 sa inyong mga rally, no? So, harapin nyo ang katotohanan, Jason, sana hindi kayo ang majority dito. Ang tagal-tagal nyo nang nagrarally pero parang binabaliwala lang ito ng karamihang mga Pilipino na patuloy sa kanilang buhay. Ordinaryong Pilipino na patuloy na kumakayod. At kahit naman patuloy kayo sa inyong mga pagsisigaw dyan na kalimitan ay hindi nakatanggap-tanggap ang mga sinasabi ng mga nagsasalita sa stage, ang Malacanang, ang palasyo ay unbothered, nananatiling unbothered. Siguro kitang-kita rin nila na walang patutunguhan yung ginagawa nyo, na matatapos ang termino ng Pangulo at hindi siya mapapatalsik ng ginagawa nyo. Kahit naman yung mga sinusuportahan nyo, kung hindi ako nagkakamali, si Pangulong Duterte, sinabi niya na gusto niyang matapos ang panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr.
Ika pa nga ng dating Pangulong Duterte sa Pangulong Marcos Jr. Magtrabaho daw ang kasalukuyang Pangulo. Well, ako naman po naniniwala na nagtatrabaho ang kasalukuyang Pangulo. Hindi nga po siya nakikipagbangayan at hindi nga po siya nakikipagpalitan ng salita, ng masasakit na salita. Hindi ko po nakita yon sa kasalukuyang Pangulo. So ako naniniwala na nagtatrabaho ang Pangulo. Pero ang sinasabi nga po ng dating Pangulo gustong matapos ang termino ni PBBM at magtrabaho daw. Alam nyo, sa totoo lang, minsan hindi ko na alam kung ano pa ba yung siseryosohin ko sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Kasi nga po, kalimitan ay paiba-iba siya ng sinasabi at bigla na lang natin malalaman na joke lang pala yun at minsan naman ay binabawi niya yung kanyang sinabi. Minsan pa ay tinatanggi niya, no? So, hindi ko na po alam talaga kung ano pa yung siseryosohin ko sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Pero nevertheless, nakita ko po sa isang balita na sinabi yan ng dating Pangulo na gusto niyang matapos ang termino ni PBBM, no? So, hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila Jason Sa. Sabi pa niya, sa pagkakaalala ko, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na kapag daw ito'y tuluyang i-ignore ng Pangulo, bigla ito magliliyab, tapos goodbye. Ayan po, basahin nyo. Non-verbatim yung sinabi ko, pero ito po yung aktual na sinabi niya, no? Mali, Jason Sa. Hindi totoong buong Pilipinas ang nagsasalita. Kayo-kayo lang yan. At least yun po yung aking obserbasyon. At naniniwala ako, marami pong mag-a-agree, sasang-ayon sa akin. Hindi buong Pilipinas. Sa Luzon nga, hindi nyo kaya talagang makalikom ng mga tao. And I think sa Visayas din. Siguro pwede natin sabihin kay Jason Sa, wag mong ikumbinse ang sarili mo or ang mga taong nakikinig sa'yo. Dahil alam na alam mo sa sarili mo, in my opinion, alam mo sa sarili mo na hindi buong Pilipinas ang nagsasalita, no? Hindi majority ang nagsasalita. So, siguro pwede ko rin sabihin na wag mong lokohin ang sarili mo or ang mga taong nakikinig at naniniwala sa inyo. Hindi kayo ang majority, hindi buong Pilipinas. Unang-una, ang mga kakamping, no? Sabihin na natin nasa 16 or 15 million kami. Yung palang, hindi kayo makakakuha ng suporta doon, no? Yung mga kakamping, nakikita natin na mas mamatimisin pa na matapos ang panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kesa siya ay mapalitan. Kitang-kita yan, evident yan. Ano pa yung bukod sa mga kakamping, no, na may mahigit 15 million, tapos andiyan pa yung mga supporters ng Pangulong Marcos Jr., no? So kami po talaga yung majority. Majority kami na ayaw sumama sa inyong pagrarally at sa sinasabi mong pagsasalita, no? So sana magising na kayo sa katotohanan at realidad. Matatapos ang termino ng Pangulo at hindi magkakatotoo ang sinasabi mo. Regardless kung ikaw ay nagbababala or may temang pananakot yung sinasabi mo, hindi uubra yan, no? Real talk lamang, mga kababayan. Real talk lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay makapag-komento kayo. Kayo po ba'y sumasang-ayon kay Jason Sa? Or sumasang-ayon kayo sa aking naging opinion o reaction sa kanyang sinabi? Ilagay nyo lamang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang ilike ang ating video. Patuloy tayong magsasalita, magre-react at magre-raise ng awareness patungkol sa mga issues ng ating bansa. At patuloy po tayong kokontra at lalabanan ang mga maling naratibo na kumakalat sa publiko at sa social media. Maraming pong salamat.